Kamusta po muli mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin si Congressman Luis Tro mga tambay. At talagang masayang-masaya po mga tambay. Tuwan-tuwa po sa galak dahil po nakabalik po sa Kongreso mga tambay. Unlimited na naman po mga tambay, mga kababayan. Nagpapasalamat po mga tambay. Saan kaya siya nagpapasalamat? Sa pera kaya ng taxpayer na pinamudbud niya po nung ayuda? O saan po siya nagpapasalamat mga tambay? Sa taxpayer kaya at nanalo siya? At nagpapasalamat kaya siya dahil puro tanga at bobo at gago yata at mukhang pera at nasilaw sa pera? Ang mga kababayan niya kaya? Di umano? Hindi kaya? Ito po, komentuhan po natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kababayan, most especially sa mga kalarga from Batangas 2nd District. Mapini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lobo at Tingloy. Kakatapos lamang po ng ating proclamation bilang duly elected Congresswoman ng Batangas 2nd District na isinagawa ng Provincial Board of Canvassers. Sa lahat po ng ating mga nakasamang mayors, vice mayors, konsehal ng bayan, kapitan, barangay officials, functionaries, most especially sa lahat po ng PTRIC's finest leaders, sub-leaders, leaders old and new, and ultimately sa taong bayan. Always remember, kayo po ang number one sa puso ng Congresswoman. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta na ipinagkakaloob nyo kay PTRIC's bilang Congresswoman. I just want to share with you my insight that we cannot earn the trust of the people overnight. In the same way that we cannot destroy the trust of the people overnight. Si Beatrix po, it took me from 2021 before I earned the trust, the support, and the confidence of the people. At ako po'y nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng napakaraming hamon, maliwanag pa po sa sikat ng araw, ang taong bayan nanindigan. Beatrix ang Congresswoman. Rest assured, wala pong magbabago. Ang inyo pong lingkod mananatili. Ninang ng kabataan, champion ng mga magulang, Congresswoman ng taong bayan. Maraming Ayan po, naniniwala po ba kayo congressman ng taong bayan o congressman lang po ng sinasabing kanyang distrito, mga tabay? Hindi po natin na-appreciate yan, mga kabayan, yung congressman na si Jinky Luistro. Nakita po natin yan, isang damukal na issue po ng 3 taon nung sila po ay nasa 19 Congress. At isang damukal pong pera po natin ang pinamumudmud po nila gamit po ang ating tax sa ayuda. Di ba? Masyado pong bias nga nakakaano lang po. Na tayo po ay nagtatax buong Pilipino pero nakikita po natin kung ilan-ilang congressman lang umahawak ng ating tax. Sila lang po yata ang naikinabang. Di ba? Lalong-lalo kung malakas ka sa speaker, malaki po ang makukuha mo yata na tax natin na gamit nila. Ang tanong, tuwan-tuwa, nakita nyo po yung ngiti po ni Luistro, ni Jinky, tuwan-tuwa po sa galak. Talagang ngising-ngisi pong napakasaya dahil po nakabalik at napakarami na naman pong tatrabahuhin sa Kongreso. Hindi kaya pera na naman ang tatrabahuhin nila? Natambay, nakita po natin kaya nga po kailangan natin magpalit ng speaker. Pagka ganito pong klase mga politiko, ang manunungkulan po sa atin, lalo-lalo pagdating po sa paghawak ng pera natin. Wala pong mararating ang ating bansa. Lagi po sila po ang panalo. Yung nakita po natin pagtatrabaho nila ng 19 Congress, tayo pong Pilipino ang talo, tayo pong taxpayer ang talo. Sila po panalo. Di po ba? Ang kailangan po ng bansa, ang Pilipino ang nananalo. Sila po ang nakakaranas ng kaginawahan, hindi po ang mga politiko.
Nakita po natin na nangyari nung 19 Congress, mga politiko ang gumiginhawa. Lalong-lalo ang kanilang pamumuhay kisa sa ating mga Pilipino na nagpapasweldo sa kanila. Hirap na hirap tayong pagkasahin ang kakarampot nating kinikita samantalang sila mucho dinero sa dami ng mga extra ordinary. 'Di ba? Mga walang liquidation ang kanilang mga MOOE, 'di ba? Mga extraordinary liquidation by certification lamang. Unbelievable. Yung mga budget nila, walang mga public hearing yan. Hindi natin naririnig na pina-public hearing ang mga pondo ng mga yan. Sa tagal at sa haba ng panahon, puro sa bicameral lang po yan, tapos na. Kaya nakakalungkot lang po, no, na meron po tayong mga kababayan, katulad po sa Batangas. Hindi naman po lahat ng kababayan natin sa Batangas nagpapakatangat, nagpapakabobo sa mga politiko. At hindi po nila inaalam ang trabaho ng politiko. Dahil po yata, karamihan po yata, katulad po yata, yung mga bumoto dyan, ay nasilaw po sa pera. Hindi kaya? Pera. Pero hindi po yata nila alam kung gaano naman kalaki ang pera na nakuha sa taong bayan, itong mga politiko na ito. Mukha yatang pati asawa nanalo. Hindi kaya? Pati asawa nito ay nanalo. Yung may issue po ng sinasabing pangmomolestya ng kababaihan. Di po ba? At ginamit pa ang law firm ng asawa ng Vice President. At may issue po ito na hindi raw po nagbayad. Hindi naman na sinisingil. Hindi naman na sinisingil ng Vice President. Nabanggit lang yon, mga kababayan. Kaya po, sana po mga kababayan, mapalitan na po ang speaker. Kung hindi po mapapalitan ng speaker, ay matutuwa po lahat ang klase na ganitong mga congressman. Tuwan-tuwa po ito. Pagka hindi po napalitan ng speaker, mucho dinero na naman yata sila sa pera natin. Kawawang-kawawa naman ang bansang Pilipinas. Baon na sa utang, pati ang ating pera na binabudget nila taon-taon, ay wala yatang pinatutunguhan maliban yata sa malalaki nilang vault, di umano. Sa malalaki nilang mga account, di umano. At siyempre, yung kanilang mga account sa ibang bansa, yata ang nalalagyan ng marami. Hindi kaya, nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Di po ba? Kaya ito po mga tambay, masayang-masaya po. At alam naman natin na hindi po din to titigil, na hindi mapabagsak ang pamilya Duterte, mga kabayan. Hindi po ito titigil, mga kabayan. Ito pong itsura na ganitong politiko, na hindi po silaw sa pera ng bayan, at hindi po silaw, nakita nyo po, kung magpamigay ng pera, akala mo kanya. Kaya dapat itong mga ganitong klaseng tao, hindi mo siya, wala kang pagpapasalamat na ibibigay sa kanya. Dapat siya magpasalamat. Hindi, kasi buong Pilipinas ang ginamit niya para lang siya manalo sa 2nd District ng Batangas. Pero yung dala-dala niyang pera, pati pera ng OFW, meron tax. Ginagamit po nila para sa kanilang sinasabing issue ng vote buying. May issue pa yan Di ba? Usapin pa yan, yung kanyang issue ng vote buying. Di ba? Iniimbestigahan po yan. Di ba? Na ombudsman. Di ba? Isinampa po yan sa ombudsman yung kanya pong pamimigay ng pera ng taong bayan sa gamit ang ayuda sa panahon ng kampanyahan. Di po ba? Kaya hindi rin po ito nakakasiguro, mga kababayan. Pag ito po ay na disgrasya, baka ito po hindi po makaupo rin. Sana maging parehas po ang batas natin, pero kung ang iral ay batas po ng binagoong Pilipinas, hindi po yan matatalo at hindi po yan matatanggal sa pwesto. May sarili po kasing batas ang binagoong Pilipinas. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya tayo po agrabyado Agrabyado po ang mga Pilipino, lalong-lalo po ang taxpayer. Luzon, Visaya, Mindanao, kasama ang mga OFW, ginagastos ng kakatulad nitong politiko, inuubos ang pera ng taxpayer, Luzon, Visaya, Mindanao, kasama OFW, ipamumudmud lang sa 2nd District ng Batangas. Hindi po ba tayo talo? Tayo po ay nakatira sa Mindanao, nakatira tayo sa Visaya, nakatira tayo sa Norte, at tayo ay nasa ibang bansa na nagtatax,
Pero yung tax natin, nakikita natin kung paano po ubusin at gastusin para lang manalo sa politika. Pinamumudmod sa kanyang distrito. Pera ng Luzon, Visaya, Mindanao, tax yan. Di po ba unfair? Isang damo ka lang nakukuha nila. Samantalang tayo nasa Mindanao, nasa Visaya, aping-ape. Di po ba? Hindi naman lahat nabibigyan na ayuda. Di ba? Anong klaseng mga politiko ito? Gahaman? Sakim sa kapangyarihan? Gamit ang ating tax? Hindi kaya? Unbelievable. Nagbubuwis tayo, pinagsasama lahat ang buwis natin. Luzon, Visaya, Mindanao, kasama OFW. Pero itong mga politiko na ito, na nakinabang at nagpamudmod ng ayuda, pera po natin yan. Buwis po natin yan. Sila lang ang nakinabang. Ngayon, masasaya na ngiting mga buhaya, mga ngiti. Para mga bakulaw, para mga ulupong, ang mga ngisi. Gamit po ang pera natin. Para po sa kanilang mga ambisyon na ayaw nang mawala sa pagiging ganid at greedy sa kapangyarihan. Gamit po ang pera natin. Ngayon, tuwan-tuwa, nagpapasalamat daw. Lalo raw nagpapasalamat sa kanyang distrito kasama ang mga kapitan, mayor. Hindi man lang nagpasalamat sa buwis ng OFW, sa buwis ng Mindanao, sa buwis ng Visaya, at sa buwis ng Luzon. Buong Pilipino na meron pong tax na binibigay po natin dyan sa gobyerno na sila po ang gumagastos. Kaya unfair po talaga ang batas natin. Unfair din po ang mga politiko. Pagka malakas ka sa speaker, marami kang pondo. Pero yung pagtatrabaho po ay hindi po nai-spread sa buong bansa. Nai-spread lang po yung pera natin sa mga malalakas, sa mga kaalyado nila. Kaya hindi po parehas ang nangyayari po sa atin bansa. Nakita nyo po? Pagka mahina ka, bulok ang probinsya mo. Bulok! Walang makukuhang mga proyekto. Ang iyong probinsya, ang iyong distrito, pagka hindi ka kaalyado, yan po ang nangyari. Yan po mga kabayan, ang isang congressman na tuwan-tuwa at nagpapasalamat po. Huwag nyo raw pong kalimutan si Jinky Luistro. Luistro po ba ito? Luistre. O Luistro. Si Jinky Luistro, huwag po natin kalimutan dahil po siya tapat daw po maglingkod. Mga tambay, nakita naman po natin kung gaano po siya katapat maglingkod. Yung ayuda, pag siya raw po ang nanalo, ay gagawin niya pong triple pa ang ibibigay po sa kanyang distrito, ayuda. Hindi ka ba magagalit? Yung buwis mo galing Mindanao, galing ng Visaya, gagastusin lang na isang Luistro, 3 doble ibibigay sa kanyang distrito, ni hindi man lang sabihin na buong taxpayer ay magkakaroon ng buwis o magkakaroon ng ayuda pag ako nanalong congressman. Lahat tayo, lahat na nagtatax kasama OFW. Hindi po hanggang distrito niya lang. Pero yung gamit-gamit niyang pera, buong Pilipinas, na buwis po natin, gamit-gamit po niya at pinamimigay sa kanyang distrito. Kasama pa mga OFW. Hindi po ba tayo ni walang hiya at ginagulang at pinagmukha po tayong mga tanga ng mga ganitong klaseng politiko? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Ayan po mga tambay, ang tuwan-tuwa at nagbabalik na naman. Magiging maganda at madadagdagan na naman yata ang kanilang kayamanan di umano dahil maglilingkod na naman sa ating kaperahan, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga taga-subaybay po natin, taga-panood at lalo-lalo sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay naman po ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, James Aris ng United Arab Emirates, Joe Billin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Annie Joe at si Teodorico Erguisa Jr. Thank you po mga kabayan. Shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At yung panalangin at dasal po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, isama po natin sa dasal at panalangin. At maraming salamat po muli mga tambay. Sa uulitin po muli, huwag po sana kayo magsasawa. Paalam po muna. Bye-bye.